Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol naman sa question sa subscriber natin na meron daw siya na pirmahang kontrata na meron training bond. Ngayon, makakasuhan daw ba siya kapag nag-EWOL siya, ganung wala namang nakalagay na wala namang naibigay sa kanya na training or certificates, saka under minimum wage naman daw siya or under minimum siya, no? Para masagot natin yung question niya, ang mga dapat nating i-tackle dyan, ano ba yung training bond, no? At ano ba yung normally na training na ginagawa, and then ano ba yung mga training expenses ng company, ano ba yung rules natin sa AWOL, lalo na't may ganyang kung merong training bond na sinasabi niya, no? In relation to that, yung mga training service na mandatory after na makapag-training sa isang under sa funding ng company. Pero bago natin discuss, shout out muna natin ang ating mga subscribers, mga followers natin, and of course sa ating FB page na ATTY Elvin, follow nyo na lang, no? Okay, doon sa question niya, ang tinatouch na doon, training bond, training certificates, training AWOL under minimum wage or under minimum. Okay, training bond. Ano ba yung training bond? Pag sinabi mo kasing training bond, ito yung kinakalta sa sahod mo at naiipon to. Na ngayon, kung naipon na siya, dito kakaltasin yung mga gastos na dapat ikaw magbayad, parang gano'n, no? Kaya nga siya tinawag na bond, di ba? Parang pondo, no? So, gastos dapat ng empleyado yan na para hindi mabigla, unti-unting kinukuha sa sahod niya hanggang sa maipon, pagkaroon ng pondo, at yan ang sasagot dun sa mga gastusin na dapat sa kanya manggagaling. Pero kung titingnan natin yung context ng tanong, parang hindi ganun ang ibig niya sabihin. Parang ibig niya sabihin, yung training expenses na ginastos ng company para sa kanya, na dapat bilang kapalit magserbisyo siya, no? For a certain period. So in short, mandatory service after training. So hindi yan bond in a strict sense of the word, no? Kung ganon. Next is yung AWOL, kung nag-AWOL ba siya, no? Ibig sabihin, pag nag-AWOL ka, ang ibig sabihin hindi mo napapasukan, pwede kang ma-terminate for abandonment of work. Kapag na-terminate ka for abandonment of work, ibig sabihin, hindi mo matatapos ang period ng service na dapat pinapagawa sa iyo. So in that particular case, magkakaproblema ka kasi may utang ka sa company, parang ganyan, no? Yung under minimum, well, walang kinalaman yun sa kung effective yung training bond mo or mandatory service na pinag-usapan ninyo. Wala siyang connection, pero karapatan mo yan na pwede mo i-raise as a separate issue against sa company mo. Now, yung training bond, kung bond talaga yung sinasabi mo dyan,
parang mga kahera sa supermarket yan eh, na kinakaltasan sa kanilang sahod para maging cash bond, no? Ang sayo, training bond. Yung mga kahera, in the nature of bond na ginagawa sa kanila is to answer for whatever shortage dun sa kanilang kaha, no? Cash bond. Sa mga security guards, ito yung mga halimbawa bond na mag-answer or sasagot doon sa nawala nila yung mga gamit, batuta, baril, yung ganyan, no? Yung gamit ng kumpanya. Ang training bond, hindi normally ginagawa yan kasi kung training bond na kinakaltasan ka ng sahod mo para ipunin at mula dito kukunin ang pang-training mo, well, wala masyadong nagpa-practice ng ganyan, no? Kung ganyan ang nangyayari sa inyo, then ang tanong, pagka nag-AWOL ka, ang ibig sabihin, makukuha mo ba yung band mo or sabi mo, makakasuhan ka ba? So kung totoong training band yan na ganun ang pagkaintindi natin na pondo na nanggaling sa bulsa mo, unang-una, as a rule, dapat ibalik sa'yo yan kapag kahit na na-terminate ka. Maliban na lang kung meron kang mga danyos at may mga nawala ka sa kumpanya, pwedeng ibangga or ikaltas dyan yung lahat ng danyos na ginawa mo, lahat ng mga nawala mong gamit, kakaltas dyan sa band mo, no? Ang tawag doon, legal compensation or offsetting. Ngayon, the fact na under minimum ka, walang kinalaman sa ganong usapan. Hindi naman natin sinasabi na hindi ka entitled na dapat bigyan ka ng tamang pasahod at benepisyo, pero wala siyang connection doon sa band. Pwede ka magdemanda ng hiwalay para dyan sa sinasabi mong band. Ngayon, kung titingnan mo yung sinasabi mong may band ka, tapos kung makakasuhan ka, hindi consistent yung idea, no? Kasi malamang ang ibig mo siguro sabihin na training band na parang nakalagay sa kontrata na pagsiservisyo ka sa kumpanya kasi kuno may gastos ang kumpanya para ipadala ka sa training, no? Na kapag umalis ka, babayaran mo ng buo pag umalis ka at a certain period. Baka yun ang ibig sabihin mo, no? Hindi yan training bond, yan ay mandatory service after training. So yung mga ganong practice kadalasan ginagawa, ipapadala ka ng kumpanya sa isang training program, ang kumpanya magbabayad, halimbawa gumastos sa kumpanya ng 30,000, nagbayad ng 30,000 para i-enroll ka dun sa training, umattend ka naman ng training, pero ang kapalit, no, hindi ka aalis sa loob ng 2 taon, halimbawa, no? So pag siservisyuhan mo ang ginastos sa iyo na training. Ngayon, ang kadalasang nakalagay sa kontrata, kapag ikaw ay umalis nang wala pang 2 years, pwedeng singilin sa iyo ng buo yung ginastos sa training. May mga ibang kumpanya ginagawa niyan gradual or naka-bracket, depende sa period. So graduated, halimbawa, kapag umalis ka ng less than 6 months, ibalik mo ng 100% yung ginastos na training sa'yo. Kung halimbawa more than 6 months to less than 1 year, 75%, etc. So depende sa usapan na nakalagay sa kontrata. Ngayon, pag nag-AWOL ka, alam naman natin na ibig sabihin umalis ka nang hindi mo sinunod ang nakalagay na patakaran sa labor code. So ang pag-AWOL mo, iyan ay lumalabas na ikaw ang pumutol sa relasyon. Sa labor code, pag ikaw yung pumutol sa relasyon, ang normally na tawag dyan, resignation sa Article 300 ng labor code. If you look at that provision of the law, nakalagay, kailangan mag-observe ka ng
1 month advance notice, so 30 days. So kung nag-AWOL ka, ibig sabihin hindi mo in-observe. Sa labor code, ang consequence kapag hindi ka nag-observe ng rendering na 30 days or 1 month, magbabayad ka ng damages, no? So ngayon, may danyos ka na dapat bayaran, meron ka pang dapat i-reimburse na gastos ng kumpanya. So kung halimbawa dahil sa pag-AWOL mo ang kumpanya nagpa-OT kasi may naiwanan kang trabaho nakatiwangwang at importanteng magawa agad yun, tapos biglang na ads ang kumpanya para doon sa kapalit mo ng mas mahal ang ibinayad kasi biglaan kailangan agad mapalitan ka kasi wala ka naman turnover, gumastos ang kumpanya doon, pwede singilin sa'yo yan, mga danyos kasi yan na ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may gawa, no, kasi hindi mo sinunod ang labor code. So pwedeng ikarga sa'yo yan, charge sa'yo. So the fact na under minimum kasabi mo, walang kinalaman yon sa ganong prinsipyo, hindi mawawala yon. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo pwedeng i-claim ang pagiging under minimum mo. Ngayon, yung sinasabi mo na wala namang training, wala namang certificate, ang ibig sabihin, wala naman talagang ginastos ang kumpanya para sa pag-training mo. Ngayon, kung walang ginastos ang kumpanya, di walang karapatan ng kumpanya na i-require kang magserbisyo sa kanya. Na kahit umalis ka, wala ka namang babayarang training expenses o dapat na reimburse kasi wala namang in advance sa'yo. Dahil hindi ka naman talaga pinag-training, walang gastos sa ganon. Nakalagay lang sa kontrata, nakasulat lang sa kontrata, pero walang katotohanan na mayroong training na ginawa para sa iyo. Magiging unjust enrichment yan sa parte ng kumpanya na kukuha siya ng pera sa iyo na wala naman talaga siyang ginastos. Now, yung sinasabi mong kung makakasuhan ka, I don't think na mag-prosper kung makasuhan ka man kasi hindi ka dapat kasuhan dahil wala namang training na ginawa or ginastosan para sa'yo. Kung mag-AWOL or AWOL ka naman kahit na hindi ka pagbayarin sa training, kung merong mga danyos dahil sa may nawala, may loss si company, may damage dahil sa biglaan mong pag-alis o hindi pag-render ng tamang period, no, notice of resignation na 1 month in advance, pwede kang singilin ng damages kay mayroong ginastos sa yung training o wala. Okay, so walang kinalaman yan. Okay, so yan ang magiging consequence, yan ang pagkaintindi natin. Limited ang facts mo kasi hindi mo na linaw kung ano yung ibig mo sabihin ng training ban, pero kinover na rin natin kasi para masagot natin kasi malamang marami ang katulad ng kontrata mo. Ngayon kung hindi ko nakuha yung facts na sinasabi mo, let me know sa comment box. So with that guys, I hope may natutunan kayo dito sa ating video and share nyo lang sa mga iba ninyong kakilala, mga kasamahan ninyo na sa tingin ninyo makikinabang dito sa pinag-usapan natin. So thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.